Siyempre, Duterte ba eh. Sobrang hirap na po ng buhay and sobrang mahal na ng mga bilihin. So, mas ramdam na rin siya kahit sa mga estudyante. Hello everyone, at andito po tayo ngayon sa may Quiapo Church na kung saan nandito tayo mismo sa may Plaza Miranda na kung saan po ay mag-interview tayo or magtatanong tayo sa mga kababayan natin kung ano bang masasabi nila sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin natin dito sa Pilipinas. Ayan lamang po. Ayan, may pakain pa nga dito sa may Quiapo na tsambahan natin. Bago tayo mag-start na mag-survey dito sa Quiapo Church. Ayan, tingnan natin kung ano yung meron dito. Ayan, may pakain pala talaga, pila. Maganda rin magpakain dito kasi yung mga kabataan dito is mga ano talaga, nasa lansangan lang sila. Ayan, shoutout kay Kuyang nakaputi. Babay naman. Ayan. Tara at umpisa na natin ang ating survey. Alis na tayo. Hello sir, magandang hapon sa iyo. Sir, magtatanong lang sana kami sir kung ano nga ba yung opinion mo sa mga sitwasyon ng mga bilihin ngayon? Ano ba bilhin? Pamilaran or Necessities, pagkain. Siyempre, hindi na, para sa amin kasi hindi naman kami lagi meron. Medyo nahihirapan din kami, lalo hindi ganun kalakas yung business na, kaya sobrang mahal pa lang para sa amin. Anong difference noon kaysa ano? Sa Pilipinas. Ang dami na nagmamahal eh. Halos lahat naman nagmahal na kahit bigas. Hirap baka kung kalating kilo nasa 30 plus na kasi isang kilo nasa 60. Kung gusto mo kakain na masarap, bili ka mahal na bigas. So dito sa area ng Quiapo, may mura pa ba na bilihin? Wala na eh. Kasi sibuyas nga dito, dalawang piraso, 10 piso na. 3 piraso doon, 10 piso. Sobrang mahal na. Mahal na talaga. Hindi ko talaga dati na... Kakayanin pa ba ng mga individual na Pilipino? Kami, nahihirapan kaming kayanin talaga. Kasi hindi naman araw-araw malakas yung kanila. May araw din lang na maraming tao dito sa Quiapo. So triple kayo na ngayon. Kaya nag-ano na rin kami ng maliit na corridor para sa tubig-tubig. Kahit pa paano. Pagkakita din. Friday, Sunday, maraming tao. Pinapaikot yung pamangkin para So, ayun. So sir, last question lang namin. Sir, ano ang gusto mong sabihin ipaabot na mensahe sa ating mga kinauukulan? Kasi, di ba, nung nakakampanya sila, ang dami nila sinabi maganda. Siyempre, yung mga Pilipino hoping, umasa na gagawin nila yung siguro ginagawa naman nila, hindi lang ano ba ito? So, nung time ng election, ang daming pangako. Oo, ang daming puro magaganda sinasabi, di ba? Yes. Yung nangako pa nga na yung bigas, di ba, papabigahin. And yung mas mahal, pamahalaan yung bigas. Ang dami pa. Ano pa ba? Sana So yung jowa ngayon, mahal din ba? Parang yung atang mura ngayon, jowa na. Hindi ko alam yun. Okay. Pero sa kanila galaw-galaw naman sila dyan. Oh yes, tama. Pangalan mo sir? Danilo. Ayan, nice to meet you sir. Ingat ka. Ayan, salamat. Thank you. Ayan. Sir, sa YouTube ko mamaya. Maikli lang po. Opo, may Gusto kailangan. natin yung mga 2 days pa na interview. Alright, start tayo. Alright, meron tayong pangalawang na-interview. Ayun, galing from school UST. UST. Oh, sana all. Sana all. So anyway, ma'am, question namin is, ano bang masasabi niyo sa sitwasyon ng bilihin sa ngayon? Ano
po, nagkaroon ng price hike, lalo na sa mga food, or kahit naman hindi lang sa food, kahit sa tuition fees, sa mga libro, ayun. Same po, parang tuloy-tuloy po yung pagtaas. Lalo na po nung pandemic. Maraming pandemic, tuloy-tuloy yung pagtaas na sa gas, sa pagkain, sa iba't ibang pamasahe po. Parang hindi na siya bumaba. So, mas nagiging mas mahirap po yung sitwasyon. So mas mataas ngayon kaysa noon. Opo. Oh. So ano ang gusto nyong ipaabot sa kinaukulan about sa sitwasyon to? Siguro i-prioritize yung wellness ng Filipinos, Tama. especially marami ngayon na parang hindi Afford. nakaka-afford Mm. pala ng bilihin. So, minsan nagpapakatulong sila or minsan sobrang pagtipid, hindi na nila napaprioritize yung health nila or kasi mas pinaprioritize nila yung ibang tao. So bilang estudyante, gaano ba ilang percentage na nararamdaman nyo na mahirap ng sitwasyon, especially sa bilihin? Kung sa amin po kasi mismo, Kasi iba-iba eh. Meron kasi sa parents natin, iba naman yung pag-a-adjust, paano pag-budget. Paano naman sa estudyante? kung percentage po, siguro 80 po mga ganon. Kasi, Bakit 80? kung ikukumpara po kasi nung pre-pandemic, mas lamang po yung pagtitipid, yung kailangan mas mag-prioritize natin yung mas mura, yung mas efficient. Kasi sobrang hirap na po ng buhay and sobrang mahal na ng mga bilihin. So, mas ramdam na rin siya kahit sa mga estudyante. Tsaka yung sa pagko-commute po, mahirap na rin po, lalo na parang Doble tipid kayo sa pamasahe. O sa pamasahe pa lang tumataas na. ano na lang, parang mas ipa-prioritize na yung pamasahe kaysa sa mismong pagkain. Oh, so ayun. So anyway, thank you. Magandang hapon sa inyo. Mag-ingat kayo. Anyway, ako po si Channel Reds and this is Money TV. Money TV. Ayan, mapapanood nyo po ito sa YouTube mamaya. Thank you. Thank you. Nagiging na kami ng opinion ninyo. So thank you again for being honest, di ba? So, hindi pala lahat, hindi lang sa mayaman, pati pala mahihirap, middle class, lahat Oo. ramdam. So anyway, thank you again. Maraming salamat. Thank you po. Ano ako sa mas mautang pa ako. Ang ano lang sa akin, Opinion lang naman natin. Oh. eto sabihin ko, ngayon nabalitaan ko, ang sweldo ngayon ng mga employee for 700. Hmm. Kahit itas pa ng 1K yan, sasama pa rin ang taas ang bilihin. Ganun pa Hindi rin. magpapaiwan yun. Hindi. Kasi sasabay din yan sa budget ng pagbibili namin ng parts, sa pagkain, at sa ano man asset mo, ano man na binibili mo ng mga hilig mo. Lahat sasabay. Bilang isang individual na Pilipino, sir, kakayanin pa ba natin na ganito lagi ang sitwasyon na Sa bilihin? akin, kakayanin naman kung iano sa tamang proseso lang. Yun lang yun. Ayoko na mag-ano pa nung ano-ano pa. Kasi Sir. hindi naman ako Yes. mahilig, makiano din naman ako. Ordinary tao lang ako. Sige lang ako. So any sir, any message sa mga kinaukulan kung anong kanilang magagawa? Hindi ko na rin natin masasabi pero siguro pag ano ng generation yan, siguro pag matanda na rin ako. Pero hindi rin natin masasabi kung doon ang abot. Kahit mawala na tayo sa mundo, ganun pa rin ang takbo. So, anong ngayon sir? Doble kayod ba tayo para mas lalo pang Yan ang makatipid? mangyayari talaga. Marami na nagsabi niyan, hindi lang ako. Siguro kung ako magsasabi sa libong bilyon na tao nagsabi niya, bukod pa ako, dahil bilang na rin ako sa bilyon na tao nagsabi, na gusto na rin mabago yan. Kasi kahit sabi, kahit anong kayod, ganun pa rin. Oo. Kahit tanay mo yung mas mahirap pa sa akin yung ugod-ugod na lang yan din ang sabi ko ano yung sinabi ko. Kasi yun lang din ang mga nakikita ko, mga na, ano ko sa mga, naki-question din sa mga news. Awa sa mga taong mahihirap bukod pa sa akin. Hindi naman din ako laking mayaman, saktuhan lang. Pero naano ko rin yung hirap nila, naranasan ko rin. Lahat ngayon, walang mayaman, walang mahirap. Ngayon ramdam. Oo. Ayan si sir. Sir, maraming salamat po. Ayan, thank you po. Nice to meet you po. Ako po si Reg. Anong pangalan nila, sir? Matthew po. Matthew. Matthew. Thank you po, Single Sir lang. Matthew. Oh, Matthew. Ano to? Wow. Biblia. Thank Thank you, you. maraming Sir, salamat. ako po si Channel Reds. Ayan, mapaplolo mo. So, sir, Pero kung nung titignan mo nakukwento ba ng lolo mo nung kapanahonan nila? Sabi nila, ikaw lang ang meron sa bahay na rep, ikaw lang may 500. Mukha ka ng rich. Hmm. Noon yun. Ngayon,
Dati noon, ang piso mo, ibigay mo lang, makakain ka na sa masarap na restaurant, kahit Chinese food pa. Kahit may 20 ka lang, pwede mo nang anin yan pang isang buwan ng 20. Sa ngayon, sir, Sa ngayon, ang 20, wala ka na talaga. sa libo, Ganun pa rin. parang piso na lang. Kasi, nung hindi pa ganyan kamahal ang mga pagkain noon, nung nandun pa ako sa site niya, naano lang namin ang 1,000 sa isang araw. Kasi marami kang makain kami, 12 kami sa bahay. Dami nyo, sir. 1,000 na yun. 1,000? Pwede na. Diyos ko. Dalawang tao nga lang, kulang sa libo, tutusin mo. Sa isang araw, minsan umabot pa ng 1.5. Kasi hindi naman kami kakain ng isa lang ang ulam, laging dalawa. Oh, yes. Oh. Pero yung sahod, wala. Alanganin. So, ayun. Thank you again, sir. Maraming salamat. Sir, nice to meet you again. Pang-apat na may interview. Na interview. Kahit saan. Kahit saan po. Huwag na sa likod. Ayan, meron po tayo from Manila. Manila lang ba? Ayan, si sir is unemployed. Si ma'am is employed. So, malalaman natin ito, totoong kwento dito kung ano bang sitwasyon sa ngayon. So, ito yung tanong, ma'am. Ma'am, sir. Ano po bang masasabi niyo sa sitwasyon ng bilihin sa ngayon? Sige, ma'am. Ikaw muna. Ikaw na. Ay, gentleman, sir. Gentleman. Wala namang bago eh. Ganun pa rin pataas ng pataas. Hindi naman bumababa yung bili. Walang bago. Walang bago. So, since dati pa, Hmm. from noon. Mataas Hanggang na. Hanggang ngayon tumataas pa rin. So, paano yun, ma'am? Bilang isang employed, siyempre yung sahod nyo, hindi naman tumataas ng doble, hindi naman, di ba? Normal lang siguro, dagdagan lang ata ng kaunti. So, gaano po kahirap ang sitwasyon ng isang ordinaryong Pilipino na empleyado na nagtatrabaho araw-araw para i-budget po yung Sahod. sahod para sa... Nako, sobrang hirap talagang kapos. Minsan makakapangutang ka rin talaga. At, talagang kulang na kulang talaga yung sinasahod. Lalo na isa yung mga bilihin nga sa nagiging nagkukos ng pagkakulang talaga. So, paano yung doble kayo doon kayo? Doble kayo talaga. Hindi sapat yung isang trabaho. Parang kailangan talaga Doble. may doble trabaho. May sideline ka pa bukod sa trabaho. About po sa bigas, ano po yung masasabi natin? Yung presyo noon, tsaka yung presyo ngayon. Hindi kasi ako mahilig bumili. Yung kasama ko sa Ay, pera. yayamanin si ma'am. Hindi siya- Kailangan ko ng pera. Ah, Oo, okay. okay, oo. Kaya Kaya hindi. hindi magano bumili. Pero sa ibang mga bagay, kasi maraming necessities eh. May mga bilihin na iba-iba. So, usually pagkain. Yun talaga ang pinakaano ng tao. Yes. So, masyadong mahal. So, saan ho ba aabot ang 1,000 mo? Nako, nakulang sa isang araw yung 1,000. Sa pagkain pa lang Totoo talaga, yun. pamasahe. Oo. Eh, paano po yung pamasahe? Kasi alam ko, sabi niya, dadagdagan daw. So, ano po masasabi ninyo doon? Naragdagan na naman. Hindi ko alam, wala pa akong... Kasi di ba nagre-request nga, di ba? Nagre-rally nga iba. Nagano? Ah, Magkano po ba dagdag? Yung kasi sabi. Hindi ko rin Iba namin piso, minsan kasi 75, 0.75. Depende. 75. Depende. Depende sa pagtaas ng crudo. Ganun naman. siguro okay lang naman. Tulong na rin sa mga kapwa sa drive. Oo. Drive. Butik tulong na lang din yung dagdag na. Okay naman. So kay Sir Nai Dumako. Sir, ano pong masasabi ninyo sa sitwasyon ng mga bilihin sa ngayon? Oh, yun nga. I mean, yung inflation naman mula 2010 pa yan. I mean, pataas talaga ng pataas. Never naman bumaba. Kung magkakababa man sa ibang sa ibang aspeto ng bilihin, pero hindi naman sa malang specific. Pero halos lahat pataas ng pataas. Yun. Yun. So- Ultimo fishbowl mataas na. Oo, tama. Ay, mataas ang fishbowl mo. Ay, Kasi yun nga lima, ano eh. 5-4 na, minsan 5-3 na lang. 25 na eh. Nagulat na ako na. Nag-upgrade na. Oh, 5 Kasi piso mahal dinagdag. nga yung mantika, di ba? Oo. Mahal na rin yung harina. So, puro na lang harina, wala na naman yun. Oh, Wala na yung fish. Oh. Ball na lang naman. So anyway po, mensahe po natin sa mga kinauukulan. Yun po, siguro mas nila, nagkakaroon man tayo ng charter change na sinasabi nila. Pero sana mas i-focus nila yung sa mga bilihin. Kasi yung mga pangunahin naman natin pangailangan, halos nandyan naman lahat yun. Yun naman yung nagtaas talaga. Pero sana matutukan. Hindi lang yung agawan sa West Philippines Sea, wala naman. Alam naman natin, wala namang mangyayari yun sa sobrang tagal na rin ng usapin na yun. So mas mag-focus tayo sa pangangailangan ng tao. Kaysa hindi puro marites, no? Puro na marites yung balita ngayon eh. Dami. So mag-focus na lang sa pangangailangan ng Taong taong bayan. bayan. Yun, tama. So
Kaya siguro sa ngayong panahon, mas time na siguro talaga magda-diet na tayo. Yun, isa pa yun. Kasi mahal na ng bilihin. Anyway, thank you po. Pangalan ni ma'am? Sir? Manuel. Ayun, Manuel. nice to meet Manuel. Oo. Ba't puro mga papabibli ang pangalan dito? Kaya nga, kanina Matthew. Oo. Anyway, maraming salamat po. Magandang gabi po. Ako po si Channel Red, siya po si Manny TV. Ayan, so mapapanood po sa YouTube ko mamaya, gabi. Alas 9 ng gabi. Maraming thank you po. Maraming thank you. Kayo kasama sila ni ate na may bangs at from DPS. Ate, matanong kita. Ayan, DPS. Tumakas ka sa trabaho mo o umuwi ka na? Kakauwi lang. Pumunta ka sa trabaho kasi hindi pa duty. Okay. Ate, matanong kita. Ano ang masasabi mo sa sitwasyon ng pagtaas ng mga bilihin sa ngayon? Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Gaano kasakit yan? Saan ka pupunta ang hugot para pambili ng pangkain mo? So ate, balanse ba ang kita mo at saka sa bilihin mo? Paano mo siya pinagkakasya? Magsa-sideline ka para magkakaroon ka ng ibang ano. Eh paano kung hindi kaya ng sideline? Ano mangyayari? Wala. Sa taas So ano pong bilihin ang usually? Kung hindi ka marunong. Oh. Ano usually na bilihin ang lagi mo pinoproblema? Siya, gusto nila kainin, hindi mo makaya bilhin. Sobrang taas. Paano po yung bigas? Ang binibili, lalo ng bigas. Thank you, Lord. Lalo tumaas. Lalo baba, lalo tumaas. Yun. Wala. So lalong tumaas yung bilihin. At especially yung bigas. So bibigyan kita ng bigas ang butil. Oh. Anyway, ate, ano ang gusto nga ipaabot mong mensahe sa mga kinauukulan? Sabi ko na, ibaan naman nila ang presyo ng bigas. Kasi yung iba dyan, trabaho. Marami dyan. So gaano ba kahirap tayo ang isang simpleng mamamayan? Isang simpleng mamamayang Pilipino na sa pangaraw-araw na may problema dahil nga sa taas ng bilihin? Hindi wala ko naman. Hindi wala ko anong sasabihan. Ang hirap kasi mag-isip eh. Mahirap mag-isip Mahirap kasi mag-isip. walang bibili, walang ibibili. Sasakit ang ulo mo sa kakaisip. Saan ka kukuha pambili ng gusto mo bili na May gusto kang bilhin pero hindi kaya talaga ng Sa sobrang taas. Siyempre, unahin mo yung pambili bigas kulang. Oh, Ayan, ayun. kagad. Pero yung pambibili mo wala na ng nang shampoo, bigas. Wala na pang shampoo, te? Wala na bigas. Nagmamahal na rin ba shampoo? Yan, mahal na rin, pati mantika, lahat. Halos lahat, mahal So, na rin. so te, di ba nagbebenta ka ng mga... Ito ba, sa'yo to? Ang pag-ibig. Oo, sampagita. So, te, yung kinikita mo ba, kasya ba sa isang araw? Hindi rin sapat. Oh, so, anong ginagawa ninyo para at least makapag-extra? Ang gagawin ko lang, maglalasyon ako maghapon para makakuha ko pabili. Dagdag kita. Oo. So, ate, anong gusto sabihin mo sa kinauukulan, ate? Kaya ko yun, sana yun ako nang Huwag kang mahiya para marinig din nila. Oo. Baka kasi hindi nila naririnig. Baka hindi nila naririnig, di ba? Oh. Ayun, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi. Ayan, dito sa Quiapo. Huwag kang maghingi ng pasensya. Mag-enjoy ka sa buhay. Mamaya pag ganito ka. Maraming salamat ha. Huwag kayong mag-alala. Ito yung Hindi naman tuloy, naging profit, hanggang sa nasa. baka umabot pa ng 100. Baka umabot pa ng 100. 63. Paano natin kung umabot ng 100, kakayanin pa ba? Ako, wala na, sinapay na. Mamatay na mga tao dyan. wala na lang, manghulga pa. Kailan may mambili. Huwag naman sa mamatong sa ganon. Oh, ayan. So, ayan si ate nagbebenta ng sampagita. Oh, mas fresh pa yung sampagita. Siyempre, kailangan. Kailangan. Tumataas din ang presyo ng sampagita? Tumataas din yan. So, magkano ng sampagita ngayon, te? Ngayon, mababa ang butil namin, nasa 100. Pag Oo. ngayon, magpa-first Friday, tataas na naman ang butil namin. Pero noon natin, naabutan mo ba mas mura pa yung sampagita? Ay, oo. Mas mura pa dati. Ano yan? Minsan, magka-10-20 sila. Oh, di ba? Ang layo ng difference. Ngayon, 4-20 na lang. Oh, mahal talaga na lahat mo. Oh, ayan. So, ayan. Ayan, Tay, magandang gabi po. Tay, matanong lang namin, no, ano po bang masasabi ninyo sa sitwasyon ng mga bilihin sa ngayon? Sa bilihin sa ngayon, palaging lahat mataas. Kung kumpara mo nung nakaraang taon, mas mataas. Mas mataas sa ngayon kaysa nakalipas. So Tay, ang hanap buhay mo at pagbebenta ng ito, walis.
So tayo, kasya po ba ang kinikita mo ito araw-araw? Bilihin. Kumisan, kasya. Kung minsan. Oo. Gano'n ho ba kadalas yung minsan na yan? Gano'n ka lang. Hindi naman, kasi hindi naman, pagka may mga benta ka, pero hindi na, pag wala, wala. Kasi medyo mahina kasi, pagtaas, pamasa naman kasi. Kaya magkano lang yan, ngayon pamasa. So tayo, ilan po ba yung binubuhay niyo sa ngayon? Wala. Solo ka lang. Single. Oo, single si tatay. So being single tayo, bilang single tayo, kakayanin pa ba ng isang simpleng mamamayang Pilipino ang ganitong kamahal ng mga bilihin? Ay, hindi kaya. Mahihirapan. Yung iba nga, nagdadaingan dito, nagtataas ng mga biling isa pa, matulog pa. Matumal. Kailangan dyan. Tapos ay yung presyo ng mga binibenta nyo, hindi ganun kabalanse. Hindi ganun kataas. Oo. So paano yung pinagkakasya tayo? Kahit paano naman sa awan ng Diyos nakakabenta na. Dahil hindi lang siyempre katulad ng dati. Salamat sa awa ng Diyos. Biyaya na. Biyaya ng Panginoon. About naman po sa bigas, ano yung masasabi nyo sa patuloy na pagtaas niya? Sa ano yan sa gobyerno yan Kung gustuhin naman nilang kontrolin yan yung pagtaas kaya naman nila yan Kasi nakikita natin, di ba, yung mga pinabigas, halos nangangabulok lang. Kung ilang pamigay nila yun sa mga mahihirap. So tay, last question tay. Anong gusto mong mensahe para sa ating mga kinauukulan? Ayun, kung sa mga kinakakulan, lalo sa gobyerno, yung ba nila yung, halimbawa, kasi pagka tumaas kasi yung langis, gasolina, nagtataas ang lahat, dapat Sumusunod. Kailangan, bubaba yung mga petrolyo para sumunod yung mga So isa na ibig sabihin nun, barkada sila. Kasi sumusunod sa... Siyempre, di ba, pagka tinaas nila, saan ba kukunin nila yan, kundi tataas din yung mga bilihin na yan. Yun. Sino ngayon? Kasi ang sabi nila, pag once na tumaas ang gasolina, hindi nabababa yun. Patuloy-tuloy yun yung natataas. Kasi pagbaba naman ng gasolina, sandali lang, tapos biglang Pagtaas ng, yun. So, hindi naman gumagalaw, hindi mo bumababa, di ba? Pataas ng pataas talaga. Nag-i-steady lang siya. Yun. So tayo, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo. At saka naway mo ugod pitong paninda ninyo. God bless mo. God bless. Thank you. Ay, thank you. Pangalan niyo po? Leo. Leo. Thank you po. Leo. Ayan, salamat po. Ingat ka. Ganda ba? Ganda ba? Quezon, di ba? Quezon? Dito, Pampanga. Pampanga. Sa amin, banda. Doon kasi maraming samaran, maraming isig, Oo, tama. kabalot. So, di ba dyan sa may Blooming Trade, iba din yan? Iba yung sukay kasi yung doon sa Blooming Tree, wholesale po kasi doon. Oo. Dahil doon direkta po ito, Oo. sariling gawa. Mas mura. Mas mababa yung... Dito, ang nakaranaw dito 20 isa. Sa akin, 3.50. Papatak lang ho ng 60. Papatak lang ho ng 16 may gift sa akin. Tatlo 50 po. Tapos kaya nito. Tapos ito, nakaranaw ko sa 20 po. So, nauubos ito. Buong araw. Thank God. Hindi naman ho, araw-araw, minsan sabihin matuba. Minsan na mabili. Pero at least hindi ganun karami na iwan. Ay, hindi ho. Kasi pag umuwi ako, galing ako dito sa Manila, dala ko mga 3,000 ito. 3,000 Ito. ito. Meron din akong pinapasakal na suki, mga tindahan. So, bali uwi ka pa mamaya? Hindi po, mga 2 days po. May ilubayan po ako dito sa may mabini niya sa Perek. 2 days po. Para hindi magastos, no? Siyempre, pagka araw-araw po yun, talo ko. Mayaman lang. Kuya, may tanong kami sa iyo. Ang tanong namin ano po bang masasabi niyo sa sitwasyon ng pagtaas ng mga bilihin sa ngayon? Nga, susi. Talaga, umaaray yung mga customer. Mura na ngayon paninda ko, talagang namamahalan pa sila Umaaray pa. Umaaray pa susi. Medyo mura na nga sa hirap ng buhay talaga. Ilang taon ka na kuya nagbebenta ng Matagal na ako suki. Kasi dito ko na pinag-aral yung mga anak ko. Halos yung college ko, mayayari na ng siman. Halos 10 taon na po araw din ng malat dito. So, anong pinagkaiba ng sitwasyon noon kaysa ngayon? Nung kasi hindi pandemic suki, napakabili. Hindi pandemic noon, talagang mabili suki. Ngayon, nung pandemic talagang hirap niya ang buhay, di ba? Mahigpitan, hindi mo lang paano magbebenta, walang pera yung tao. Sa ngayon, ganun din, medyo hirap pa rin sila. So, mas maganda pa pala ng pandemya para may reason pa magbenta. Opo. Ayun.
So, kuya, yung kinikita mo dito, sapat lang ba sa mga bilihin na nabibili mo araw-araw? Talagang bibili mo lang, kulang talaga eh. At timita ka ng 1,000, dalawa yung college ko, isa elementary ko. Tapos uupa ka pa ng bahay. Oo. Dumadayo ka pa. 1,000, kulang talaga. So, dito may upa ka rin dito. Hindi naman ako upa kasi doon sa amin, halimbawa sa amin, upa akong bahay. Dalawa yung college ko. Isa pa akong elementary. So, ito lang yung pinaghahanap buhay mo, pagbebenta ng maalat na itlog. Yung ebong buro, sa Pambangon, ebong buro. Oo. Ito lang mo. Eh, paano po si misis nyo? Di ko yung miss ko minsan nakakatulong, nananay po kasi yun eh. Tutulungan ko na, diba, walang itlog. Nananay po siya, mga pan-jersey, mga pang school, lahat po tinatay all around siya. So, kuya, gaano ho ba kahirap ang sitwasyon sa ngayon, especially sa pagtaas ng bilihin sa isang simpleng mamamayang Pilipino? Oo nga, mahirap nga ito. Talagang hindi ka makagalaw yung iba. Hindi makabili yung iba. Dati napakabilang itlog ngayon. Kasi matubal ngayon. Hindi makabili dahil sa hirap nga ng buhay na. Laban lang, kuya. Laban lang, tagalan talaga. Ayan, ano po yung masasabi ninyo sa patuloy na pagtaas ng bilihin ng bigas? Ako, pagbigas talaga, purgisa, ganun din. Ayaw, pabarataas talaga, ayaw bumaba yung bigas. So, pero mo, 57 ang bigas. Dati, ano lang, 50 lang. Ngayon. So, anong variety mo binibili nyo? Kasi maraming variety yan. Dati kasi yung binibili ko suke, 50 lang. Ngayon, yung pinaka, ngayon, Maganda. maganda 57, yung 50, di ba makakain. Ako po 50, ma'am. Bagong luto yan, ma'am. Bagong luto, fresh na fresh. Ayan, ma'am. Hindi ko naman organic na wala ko sa kulay. Ako malilim. Mahirap. O gaano kahirap yan? Kaysa noon. Mas maluwang dati. Oo, Kaysa ngayon, ang hirap talaga kasi ang sahod hindi tumataas. So ito pang ulam mo to. Ito pang ulam mo. So nagtitipid na. Triple tipid. Tipid talaga. So anong gustong sabihin mo sa sa kinaukulan? Sana babaan lahat ng bagay na kailangan natin bilhin, lalo ng mga pagkain. Yung sahod ho ba ninyo? Balanse ho ba? Oo, tama naman kasi hindi pa rin siya sapat para pambili ng pagkain. Ayun, salamat ate. Enjoy your meal. Ayan. Si kuya. Kuya, ano pang gustong sabihin po sa ating kinaukulan? Yun nga po, kailangan may bayan na mabilihan ng mga pagkain para bumaba man lang. Para tayo makatulong sa mga kapwa natin. Pagka nakatulong sila, pati ako, bumura yung iklog, bibili lahat ng kalakal ko pag mababa. Diba? Saka hindi sumakit yung ulo mo. Hindi ko makatawa. Tayo, thank you. Nice to meet you again. Pangalan niyo po ulit? Marlon po, Marlon. Marlon. Ayan. Ako po si Channel Red. Siya po si Manny TV. Opo, tiga- Kaya mapapanood niyo po ito sa YouTube, ma'am. Sige po. Salamat. Salamat din. God bless. Kasama tayo dito ng tricycle driver. Ayan. Dito po sa May Quiapo. Pare, pangalan mo? JM na lang. JM. Oh, JM Di Guzman. Pare, meron kami tanong sa'yo. Ano bang masasabi mo sa sitwasyon ngayon sa patuloy na pagtaas ng bilihin? Sa amin, doon kami mga driver, sobrang hirap. Kasi patas ang patas yung bilihin eh. Hindi natin alam kung paanong solusyon ang gagawin namin kasi lalo na ngayon sa biyahe namin, pahirapan. Tapos, lagi pa kami inuuli. Wala naman tutulong sa amin, kundi sarili lang din namin. Sapat ba ang kinikita mo araw-araw para sa mga bilihin na ngayon? Bali, kinakapos pa rin kami. So, anong discarding ginagawa ninyo para... Ano lang, tulad ngayon, walang budget yung mag-ina ko, nandun ngayon sa lola nila. Mapapabiyahe ako, mamaya pag-uwi, yun, pagkain. Sige na, So, biyahe mo na bago Makabili. makabili. Siyempre, yung bibilin mo niyan, napaka-importante. Oh. Yung bigas. Bigas. Sa tingin mo, ano yung masasabi mo sa patuloy na pagtaas ng bigas natin ngayon?
Wala, no comment ako dyan kasi natin alam kung saan merong problema eh. Oo. Kasi sabi nila, Bilang isa simpleng mamamayan, Oo. hindi mo alam hindi kung mo alam kung saan merong problema ba sa pagkuha ba, pag-import. Wala eh. So para ito, mensahe mo sa kinaukulan. Yan. Para sa gobyerno, Maynila, sa Pilipinas, sana tulungan nyo kami mga driver, mga tricycle. Siyempre, sa araw-araw, lagi kaming inuhuli. Ito lang hanap buhay, lumalaban naman ng patas. Siyempre, kaysa gumawa ng masama. Kaya sana tulungan nyo kami, lalo na sana pababayin nyo yung mga produkto, bigas, kung ano mga Sobrang mabigat na sobrang bigat. Sa araw-araw, kailangan mag-produce ka ng perang masobra pa sa iniisip mo. So pare, maraming salamat ha. Mapapanood ko to sa YouTube. Ako si Channel Reds. Yung channel ko, tapos yung Reds ko, R-E-D-J. Siya naman si Manny TV Vlog. Thank you. Artista Ano yan, pangalan artista nila yan. sa? JM. JM. Di ko- Nakalimutan di ko. ko Asa smile. naman siya. Nice to Oh, meet JM you Rosales. po. Pinagsabay yung artista. Pare, nice to meet you, pare. Ingat ka. Thank you po. Pare, Muslim ka ba? Muslim. Magandang gabi sa iyo, sir. Ito si Kuya sa Mobiyahe sa Mubit. Isa po sa MC Taxi na tinatawag. Sir, ano po masasabi niyo sa sitwasyon na patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa ngayon? Sasabi ko lang po patuloy pa rin po tumataas ganun pa rin kailangan nung kumayod ng kumayod. Hindi pa sapat yung Kita. kinikita sa buong araw kasi lalo po tumataas yung lagi tumataas yung So yung kinikita mo dito, sir, ilang oras yun? bali sideline ko po. Sideline may trabaho ka din eh. Okay lang talaga sideline. Hindi pa rin po kasi sapat yung isa Kita. rin pinagkakakitaan. Kailangan mong kumayod. Oo. So, pagkatapos ng trabaho mo, biyahe ka na naman. Opo. Tapos hanggang anong oras ka? Depende. Depende po. Minsan alas 6 mga ganun. Oo. Talagang mahirap ang sitwasyon ko. Doble. Ilan ba anak mo, kuya? Wala pa naman. Wala pa, binata pa. O, sa mga single dyan, alam na. O, nagsisikap si kuya. Nag-iipon. Iipon po. Nag-iipon. Bilang isang single pare. Kasi iba sitwasyon na may pamilya na. Iba din yung single kasi isip mo, sarili mo lang. So, Pero may binubuhay rin po kasi mamila. binubuhay naman. So, pare, anong masasabi mo rin sa presyo ng bigas? Bigas naman po. Yun nga po. Yung pangako po kasi ni BBM Oo. Hindi po natupad. Pero wala naman po problema rin. Pero no talaga, wala tayong magawa. So, ano sir ang mensahe mo sa kinauukulan? Sana po, umunlad tayo. Pagbuti lang po nila yung mga condition nila sa atin. Matulungan pala ng mga Din po ng Pilipino. mga may Pilipino. Ganun lang. So anyway, sir, thank you. Nice to meet you. Pangalan niyo po? Ay, nice to meet you. Pare. Nice to Ingat ka, meet pare. you rin po, Pare, sir. ako po si Channel Reds. Ayan, sa YouTube. Ayan.